Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa isang TikTok celebrity na hindi lang hinangaan sa kanyang mga talento, kundi ngayon ay mas kilala rin sa krimen na kanyang ginawa sa likod ng kanyang kasikatan. Alamin natin ang kwento ng pagpatay ni Mahek Bukhari, kasabwat ang sarili niyang ina na si Ansri. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa Dilim, kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na bawal magwalis sa gabi, malas. Sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang TikTok ay isang sikat na social networking software na nagbigay daan sa mga users na mag-record, manood, at magbahagi ng 15 segundong mga videong ginawa gamit ang mga mobile devices o webcam. Ang app ay sikat sa kanilang addictive nature at madaling paraan ng pakikipag-ugnayan sa iba pang mga TikTokers. Salamat sa mga pinasadya nitong feed ng mga nakakatawang maikling videos na ipinares sa musika at mga sound effects. Ang terminong TikTok ay tumutukol sa maikling format ng mga videos. Inilunsad ito ng ByteDance, isang Chinese firm, noong September 2016. Nagsimula ang mabilis na pagsikat nito noong huling bahagi ng 2017 nang binili nito ang karibal na app, ang Musical.ly, at inilipat ang 200 million account user base nito sa TikTok. Batay sa pribadong pagbibenta ng isang maliit na bahagi ng kumpanya, ang ByteDance ay umano'y nagkakahalaga ng hanggang $140 billion sa kalagitnaan ng 2020, na sinasabing ang TikTok ay may hawak ng $50 million ng kabuuang halaga. Ang maikling video, tulad ng marami pang iba sa sikat na social media site na TikTok, ay nagtampok ng isang babae na sumasayaw sa musika bago ang isang imahe nila ng kanyang ina ay kumislap sa loob ng isang puso. Na-post ang videong ito noong January 19, 2022. Ngunit ang dalawang babae ay mahuhulog sa isang pagsasabwatan sa pagpatay na kumitil sa buhay ng 21 taong gulang na lalaki, wala pang isang buwan pagkatapos maipost ang video sa TikTok. Sumikat si Mahek Bukhari bilang isang internet star na regular na nagbibigay ng makeup tutorials, lifestyle at fashion advice. Si Mahek ay gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa labas ng kanyang maliit na network of friends na may humigit kumulang 130,000 TikTok followers, 45,000 Instagram followers, at 3,900 YouTube subscribers. Ang isang mabilis na pagtingin sa kanyang mga social media platform ay nagpapakita ng isang fashion graduate na may malaking online social circle na ginugugol ang kanyang weekend sa pagpaparty sa Manchester at pagsasayaw sa 10 segundong music clip
sa kanyang family bedroom, kasama ang kanyang ina na si Ansrin Bukhari. Kitang-kita sa kanilang mga video kung gaano ka-close ang mag-ina at kung paano ka-involved si Ansrin sa online career ng kanyang anak. Nagsimula si Ansrin ng isang secret affair. 3 taon na ang nakalipas sa isang lalaking nagngangalang Saqib at si Mahek lamang ang nakakaalam. Sa kabila ng katotohanan na ang pag-iibigan ay nagsimula lamang bilang casual, nahulog si Saqib Hussein sa nakakatandang si Ansrin at umugol ng libo-libong pera sa paghahabol sa kanya. Si Ansrin naman ay halos 2 dekada ng kasal at walang balak na iwan ang kanyang asawa. Noong January 2022, tinikap niyang wakasan ang relasyon sa kabila ng mga kahilingan ng kanyang nakakabatang kasintahan na si Jose, na lalong humantong sa pagiging obsessive nito. Sinimulan niyang pagbantaan si Ansrin sa pamamagitan ng mga sexually graphic na mga larawan na nakunan sa kanilang mga personal na sandali na magkasama, at sinabing ipapadala niya ang mga ito sa kanyang asawa at anak. Ang kanyang passionate romance ay mabilis na napalitan ng isang bangungot. Humingi si Ansrin ng tulong mula kay Mahek. Sinabi ni Mahek sa isang WhatsApp chat, "I'll soon get him jumped by guys and he won't know what day it is." Mula noon, isang madilim na plano ang kanilang pinag-isipan upang patahimikin si Jose sa anumang paraan na kailangan at sa anumang halaga. Naglakbay si Jose patungong Leicester kasama ang kanyang childhood friend na si Muhammad Hashim Ijazuddin bago maghating gabi noong February 11, 2022 upang makipagkita kina Ansrin at Mahek, na nung panahong ito ay gumawa ng kasinungalingan para makipagkita si Hussein sa kanila. Di nagtagal, naobserbahan silang umalis sa paradahan ng kotse na sinundan ng isang Seat Leon at isang Audi Double T na parehong minamaneho ng 28 years old na si Rekan Karwan, kaibigan ni Mahek, at isa pang kasabwat na si Rais Jamal. Tumawag ng 999 si Hussein sa huling minuto bago siya mamatay, na sinasabing sinusundan ako ng 2 sasakyan. Pilit nila akong pinapaalis. Nakasuot sila ng balaklava. Sinusubukan nila akong itaboy sa kalsada. Sinubukan nila akong patayin. Mamamatay ako. Isang mabilis na sigaw ang sumunod na sinundan ng tunog ng kalabog bago biglang tumigil ang pag-uusap. Si Hussein at ang kanyang kasamang si Ijazuddin ay natupok sa apoy matapos ang kanilang sasakyan ay sapilitang binangga palabas ng A46 road na sa pagsisiyasat ay napatunayang tumakbo ng 90 kilometers per hour bago ito bumangga sa puno. Nang mahuli si Mahek at ang kanyang ina, sinabi nila na ang layunin nila para sa chase na nangyari ay upang mapahinto ang sasakyan ni Hussein para ito ay kanilang makausap. Sinabi rin nila na papunta sila sa isang shisha bar sa Nottingham at walang intensyon na ibangga ang sasakyan sa puno. Sa panahon ng paglilitis, inamin ni Mahek na nagsinungaling siya sa mga pulis at mga naunang hurado tungkol sa mga kaganapan sa A46 dahil siya ay nagpapanik noong panahong iyon. Matapos mahatulan na nagkasala ng pagpatay sa Leicester Crown Court,
Si Bukhari ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong noong September 1. Ang kanyang ina ay sinintensyahan ng hindi bababa sa 26 na taon at 9 na buwang pagkakakulong matapos na mahatulan ng parehong kaso. Ang mga social media platforms kagaya ng TikTok ay ginawa upang mag-entertain at pasayahin ang mga nanonood. At libo-libong tao ang nakapagpapalipas ng bagot at lungkot habang pinapanood ang mga talento sa TikTok. Ngunit hindi lahat ng ngiti at tawanan sa screen ay napupuno ng kaligayahan. Ang iba ay may madilim at masalimuot na katotohanan sa likod ng pagsasayaw at makukulay na filters. Sa huli, ang totoong buhay pa rin kasama ang ating mga mahal sa buhay ang mas dapat bigyan ng importansya kaysa sa peking kaligayahan galing sa peking mundo ng social media. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.